Okay, dahil miyembro ako ng isang co-op, isa rin pala ako sa may-ari nito. Pero paano nangyayari yun? Cooperative, kailangan may capital share ka. Yun ang isa sa mga requirements bago ka maging full-fledged member. Yun yung ginagamit ng co-op to provide services sa member or to operate kung ano man yung business ng co-op. Nagbigay kami ng share capital namin. Mula doon sa share capital namin, yun po yung pinauutang namin doon sa miyembro. Ang pera niya, halimbawa 500, makakalens siya ng 1,000, doon po kami nag-umpisa. And then of course, they get dividends. It's called dividends in the co-op for the returns of their capital. Nakaka-net income po kami, mga 500,000. Ano na po yun talagang net income. Yung po, i-divide namin yun kung magkano ang share ng bawat isa. There is the distribution of what we call dividends. Dividend sharing. I was able also to claim for that benefit last assembly. Every year, I'm happy because even though it is a small amount, at least I'm happy. Nakakatuwa naman, yung share capital na nilagay ko sa co-op, nagbubunga ng dividends para sa akin. Bilang member at co-owner, magagawa ba ako para mapaunlad ang co-op namin? Obligasyon ng mga miyembro yung makaboto at iboto. They will choose their leaders, yung board. So how well they will select would matter. That's why the co-op is as good as the leaders that you get. So karapatan din nilang maihalal sa bumoto, karapatan din nilang sila ay maihalal sa kanilang tungkulin na kanilang gusto. At syempre, number one, gagampanan nila dapat kanila ang mga tungkulin na yun ng mga nakaatas sa kanila. And we emphasize to our officers, to our management staff na steward lang tayo. We have a beautiful word in Visayan on that. For a steward, piniyalan. Parang you're just being trusted with that. Bilang leader, yung hindi ako nag-uutos lang, hindi lang ako nagsasabi kung hindi ginagawa ko, tsaka ipakita mo yung ginagalang mo sila, igagalang ka rin bilang leaders. Dapat mag-attend ka ng National Assembly, kikita mo talaga dun kung may mga problema, maririnig mo ang mga complaint ng ano. Karapatan nila na pumuna, yan yung mga ganon, yung mag-suggest, yun yung inaano namin. Yung mga importante, yung mga ideas na binibigay ng bawat isa, even coming from the rank and file, even coming from the utility aid, kung may suggestion sila sa pag-meeting, may pag-uusapan yan at natatry. May boses palang isang tulad kong miyembro sa loob ng kooperatiba. At kahit hindi ako maihalal na leader, pakikinggan pa rin ako. Marami akong magagawa para sa co-op namin. Kaya ang number one doon ay yung patronize, kung ano yung mga servisyo binibigay ng kooperatiba para lumaki. Dalawa na ang kanilang gagampanan ng papel as owner at saka as customer ng ating kooperatiba. Dapat ipatronize siya ng lahat ng miyembro para matulungan ng cooperative. Kasi kung hindi natin ipapatronize yun, hindi magpo-propagate yung vision, magandang vision ng cooperative for the members. Kung ikaw naman ay tumatangkilik ng mga services, dahil umutang ka, bumili ka ng mga products, tinangkilik mo ang eskwela, tinangkilik mo ang butika, yung anumang profit doon o kung net surplus doon, yun ang ibinabalik sa miyembro. Yun ang tinatawag na patronage refund. Lahat ng serbisyo ay doon base sa pangangailangan ng mga miyembro. So sila ang dapat mag-enjoy ng mga pangunahing serbisyo na binibigay ng co-op. So yung rights nila, for example, kasi ang PICO is credit and savings. So one of their rights is they can borrow. Their responsibility naman is yung sa part naman sa loaning, dapat they will pay monthly. Kapag kami nag-loan, babayad po kami sa tamang panahon para yung binayad namin pa-loan out naman namin yun sa ibang membro. Nagsasabi sa akin na yung parehan yan may negosyo silang mga plastic bags, kulang yung kapital, humingi ng tulong. Miram sa akin yung mothers. Kung matutulungan sila, di natutulungan nila yung mga anak nila. Lalo na yung mga PWD. Kaya nung nalaman ko yung cooperative ng aming Paris,
naisip ko, sabi ko, mabuti pa sa cooperative ako hihiram. Tapos, ang bayad nila doon rin sa cooperative, nagkaroon pa ng negosyo yung cooperative din. At least natutulungan kami. Tapos, natutulungan din namin yung cooperative at the same time. So, pareho kaming buhay. Kasi kung hindi natin tutulungan yung cooperative, paano siya lalago? Paano siya makakatulong pa kung sa mga tao din na nangangailangan kung hindi din natin sila tutulungan? Gamitin ang serbisyo ng co-op para lumago. Magbayad pag umutang. Gagawin ko yon. Kasi ang tulong para sa akin, tulong na rin sa co-op. At pag natulungan ko ang co-op, makakatulong ito sa ibang miyembro at sa ibang nangangailangan. Paano ko pa kaya matutulungan ng co-op namin? Kumbaga, kung member na sila, nagkukuha pa sila ng ibang members para dumarami yung members ng co-op para lumago. Oo, sabi ko, mapamember kayo. Maganda ang fee ko, gano'n. Awa ng Diyos, naging member sila. Noon, ang sinasabi niya, nung manang Ping, ang utang ko sa 5-6, ang laki na, maglilima na sila. Ngayon, sasabihin nila sa akin, uy, manang Ping, yung deposit ko, malaki-laki na, yung capital share ko, malaki na rin. Yung volunteerism, napakalakas dito eh. Isang tawag lang, dumarating ang mga volunteers. Sabihin mo lang na may ganito tayong activity, kailangan ng volunteers. Walang bayad yun. Kami ay full-time staff, may sweldo kami. But still, after 8 hours, volunteers kami. Nandito kami kahit hanggang 1:00, 12:00, as volunteers na. As long as you have a committed heart, because training and skills can be acquired, the most important is your commitment to serve. Oo nga no, kung susuportahan ko ang co-op at meron akong commitment to serve, lalaki ang pag-asa ng co-op namin magtagumpay. Yun na ba lahat? Parang may kulang pa. Yung social responsibility, yung presence mo iba. Malaking tulong sa mga may problema yan. Yung mga miyembrong umiiyak sa'yo. Yung concern mo habang sila ina-advisean mo, ang laking relief ng mga may problemang miyembro. Nandun din yung concern namin sa community. Lumalabas din kami tumutulong sa paglinis ng pamayanan. Ang ibang members, ang participation nila kung may activities ang co-op, halimbawa yung nag-operation toli kami, nagbibigay ng pagkain sa mga malnourished children, sila yung nakipag-coordinate sa amin kung sino-sino yung mga taong dapat tulungan. Alam naman natin na ang pinakamatayog na layunin ng kooperatiba ay mahubog ang individual bilang isang mahusay na mamamayan at maging isang aktibong citizen ng ating bansa. Ang concern ng primary co-ops is to serve their members. The business is there para to continue providing service to the members. Siyempre, pag maliit ang tindahan mo, maliit din ang kita mo. Kaya naisipan ko, sabi ko, dagdagan ko yung kapital ko para malaki-laki naman ng konti. At awa ng Diyos, lumaki naman dahil sa tulong ng fee ko. Talaga may asenso ba? Malaki talagang tulong sa pamilya. Yung nagtitinda lang ng sari-sari, halos yung kakanin lang na pakunti-kunti, yung sigarilyo, ganun. Pero nakapagpaaral ng college. Doon sa Butuan, doon sa BPI. So yung membro namin, nagtaka yung taga-bangko, magtanong pa doon sa co-op, ma'am, talaga bang siya ang may-ari dito sa chicken na to? Kasi yung iba mag-short lang, para bang pagkaraniwan lang. Ayaw makapaniwala yung mga taga-bangko na ganitong klaseng tao, meron palang 1 million na pwede i-encash dito sa bangko. But it's not only yung products or services of the co-op. Yung mga members has also to grow with the co-op. Kasi talagang depressed ako noon eh. Isipin, nakakalakad kayo, tapos bigla kayo nalumpo. Malaki po talaga ang naitulong ng pagiging aktibo ko sa kooperatiba. Kasi unang-una, naging busy ka. Nakakalimutan mo talaga yung naging disabled ka. Yung pakiramdam ng mga miyembro na magkakasama tayo, na dapat magtama-sama tayo kung may problema, isolve natin. Kung nagiging successful, masa tayo lahat. Para magkapamilya tayo, isa sila sa may-ari. Part of the family sila ng co-op.
sama-sama nating pagtutulungan, maraming magagawa ang co-op para sa miyembro at para sa komunidad. Pero mangyayari lang ito kung ako mismo ang kikilos. Dahil sa mga miyembrong tulad natin nakasalalay ang buhay ng kooperatiba. Paunlarin natin ito at pagyamanin. Atin to, mahalin natin.